Bismillah. Lapel? Hindi. Record kasi. Malakas ito. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So sa mga nandito nakaraan ay alam niyo na kung saan tayo nag-stop. Sa mga wala dito, ay huwag nga kayo dyan sa gilid. Huwag kayo dyan sa gilid. Ayoko nang may tao sa gilid na nakasandal. Bilis, kung higa kayo dito sa gitna, kung mag-cellphone kayo sa gitna, huwag dyan sa gilid. Basta huwag sa gilid. Huwag humiga sa gilid dito sa gitna. Upaw, papatuhin kita ng microphone dyan. Tigas ng mukha mo ha, nakakukunat ba yan? Huwag kayo sumandal. Huwag kayo sumandal. Ayoko nang sumasandal. Higa kayo, huwag kayong sasandal. Kung gusto niyo humiga. So, bismillah, nabanggit natin nakaraan ay unang-una patungkol sa leadership. Ibig sabihin ng leadership ay pamumuno. Ano yung hatol ng pamumuno sa Islam? Anong hatol ng pamumuno sa Islam? Unang-una, sinabi natin ang pamumuno ay Rabbaniyatun Masdar. Ito ay nanggaling sa prinsipyo ng Islam na tinuturo sa atin. Hindi ka pwede maggawa-gawa lang ng pamumuno. Yan. Hindi pwede na maging pinuno ka o humawak ka ng isang bagay sa pamumuno, maging kagawad ka, maging chairman ka, o maging admin ka sa mosque, o maging imam ka, ng hindi mo sinusunod ang batas ng Islam. Sabi nga natin ay Rabbaniyatun Masdar. Dahil ang pamumuno ay pamumuno sa Islam, ito ay nanggaling sa reliyon ng Islam. O ang kanyang ugat, o ang sinusunod natin dito ay reliyon ng Islam. At marami tayong dalil na binanggit. Hindi pwede na, pwede ba yun? Kayo, sa inyo magtatay yung tatay ninyo? Gusto nyo ba yun? O tay, tas anak ka? Kapal naman ang mukha mo. Upaw, yung magtatay yung tatay mo sa'yo. Tatawagin ka niya, Papa Upaw. Di ba? So, hindi pwede yon, tama? Kung sa ganun sa pamilya, ay ganun din sa pamumuno. Ay meron tayong sinusunod na sistema sa batas ng Islam. Nakuha ninyo? Ikalawa, inil hukmo illa lillah, ay walang nagbibigay ng batas. Walang nagbibigay ng batas. Wala tayong sinusunod na batas. Sa pamumuno, maliban dapat ang batas ng Islam lang. Nakuha ninyo? Kasi kabilang yan sa paniniwala natin sa tauhid. Tauhid, paniniwala natin sa pagiging Diyos ni Allah Ta'ala na siya'y nagbibigay ng batas. Tama? Nang sabi ng Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah. Wala nagbibigay mo ng batas maliban lamang si Allah Ta'ala. At sabi sa hadis ni Propeta Muhammad, inna Allaha huwal hakam wa ilayhil hukum. Si Allah Ta'ala ang batas at siya ang tagapagbigay lamang ng batas. So dahil siya ang tagapagbigay ng batas, kapag tayo ay namumuno, ay dapat ang sinusunod natin ang batas lamang ng Islam kung anong sinabi sa atin ng Islam. Naniniwala ba kayo doon? Dapat kayong maniwala doon kasi mga Muslim kayo. Tama? So yun ang sinabi natin. Ikatlo, sinabi natin at binanggit natin dito na ang mga batas ng gawa ng tao, ang batas na ginagawa ng tao ay sinabi natin na ito ay pwede maging shirk. Pag sinabi nating shirk, ito ay pagkuha ng Panginoon maliban kay Allah Ta'ala. Yung ginagawang batas ng tao. Saan ba gumagawa ng batas ng tao sa Pilipinas? Di ba sinabi natin sa Kongreso? Di ba? So yung mga gumagawa ng batas yan ay iba't ibang sitwasyon. Pero ay lahat yon ay kufur. Ito ay kufur, makakalabas sa Islam. Maliban na lamang sa isang sitwasyon na binanggit natin, kapag ang isang tao gumagawa ng batas maliban sa batas ni Allah, tapos alam niyang haram yun. Alam niya na haram, pero siguro ginagawa niya kasi may sariling interes siya. Tama? May sariling interes siya. Sa ganung case, Muslim pa rin yung tao na yon. Muslim pa rin. Pero binanggit natin paano magiging kafir, makakalabas ang isang tao sa Islam, sa iba't ibang case, kapag binangga niya yung batas ni Allah sa kanyang puso, talagang gusto niyang alisin. Kapag pinantay niya yung batas ni Allah sa batas ng gawa ng tao, ano pa? Nakikita niya mas karapat dapat sundin yung batas ng tao kaysa sa batas ni Allah. So, binanggit natin iba-iba yon. So, anyway, next sunod din natin ano pa?
Tapos nakuha rin natin na na annal wilayat amanatun wa hamalat. Yung pamumuno, yung leadership, sinabi natin na ito ay amana. Ipinagkatiwala ni Allahu Ta'ala yan. Hindi yan basta-basta na kapag trip mo, maging leader, maging pinuno, kukunin mo na. Nakuha ninyo? Hindi kapag ikaw, Shamir Khan ka, di ba? Ikaw, Shamir Khan, kapag gusto mo maging chairman dyan, kasi trip mo mayaman ka, trip mo maging gusto mo chairman ka na, hindi yan basta-basta. Handaan mo, tatanungin ka ni Allahu Ta'ala sa kabilang buhay, sa ginagawa mo. Kapag naging chairman ka, ultimo yung aso na hindi nakakain dyan sa 704, tatanungin ng Allahu Ta'ala yung chairman dyan. Ba't di nakakain yan? Aso yan. Baka sabihin ni Shamir Khan, ya Allah, aso lang naman yan eh. Ikaw kaya hindi ko pakainin. May buhay rin yan. So yung tatanungin ng Allah Ta'ala na ay amana yan. Lahat ng nasasakupan ng isang pinuno ay responsibilidad niya yan. Binanggit natin na sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anong sabi niya? Law anna syata ukhidha bi syati'il bahr. Kahit pa yung kambing nalaglag diyan sa baywalk tapos napunta doon sa Malaysia o napunta doon sa Iraq, hahanapin pa ni Umar yun, Umar bin Khattab. Kung nga wala sa Madina, napunta sa dagat ng Iraq. Kasi bakit? Lakashito, natatakot ako sa kabilang buhay. Itatanong din sa akin ng Allahu Ta'ala pating kambing na yan. Kambing yun Shamir Khan. Paano pa yung mga tao na pinabayaan ng mga barangay chairman, pinabayaan ng mga mayor, ng gobernador, pati ng presidente, itatanong sa kanila ng Allahu Ta'ala sa kabilang buhay yan. Sabi ng Allahu Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, Allahu kayong mga nananampalataya, Addul amanah sa aya ng addul amanata ila ahliha. Ay dapat ninyong addul amana. Ibig sabihin isa katuparan. Sundin ninyo, ilagay ninyo ang karapat-dapat na amana na ipinagkatiwala sa inyo ni Allah Ta'ala. At kabilang sa pinakamalaking amana yung pamumuno. Tama? Buwan ninyo lahat ng mga binigay sa inyong responsibilidad ay tatanungin sa inyo ni Allah Ta'ala. O ikaw, ba't di ka nag-aral lang mabuti, Boret? Pinaral ka na magulang mo, tatanungin ka ng Allah Ta'ala dyan, bakit di ka nag-aral? Di ka pumapasok, nagkakating ka. Kasi amana yan ng magulang mo sa'yo. Tama? O ikaw, magulang ka, ba't di mo pinatinuruan yung anak mo magsala, mag-fasting? Tatanungin ka ng Allah Ta'ala dyan. Paano pa kaya yung barangay chairman? Di ba? Si Jeff. Di ba? Paano pa kaya yung chairman dito, 705? Di ba? Tatanungin ng Allah Ta'ala yan. Sa kabilang buhay. Kahit si Kuya Tom, admin siya sa masjid. Diba? Tatanungin din ng Allah Ta'ala yan. Anong ginawa niya sa masjid? Naging admin siya. O ako, tatanungin ako ng Allah Ta'ala, imam ako dito. So, walang makakatakas sa atin yan. Ay, addul amanata ila ahliha. Ay, yun na tinutukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano pa? Sinabi natin na ipinagbabawal na ibigay mo yung isang responsibilidad. Ang isang responsibilidad sa hindi karapat-dapat. Bawal yun. Gagawin kong imam dito sino ba? Gagawin ko yung dito si Boret, tapos alam lang kumanta. Hindi pwede yun, kasi porkit kaibigan ko si Boret. Hindi yung pwede. Ganon din yun. Hindi pwede sa papatakboy mo yung tao ng barangay, tapos chairman, tapos kagawad, tapos walang alam sa Islam, o walang alam sa batas. Ano yan, club? Mag-apply nga kayo ng trabaho, kailangan nyo ng resume, di ba? Tapos pagdating sa election, pagdating sa pamumuno, okay lang kahit pogi. Kasi pogi naman siya. Kasi maganda naman yung babae, chicks naman. So, hindi yan pwede. Tandaan ninyo ay ipinagbabawal yan kasi khiyana. Pag sinabi mong khiyana, panloloko yan. Niloloko mo si Allah Ta'ala. Porque kaibigan mo, gusto mo maging chairman siya kasi chairman ka. Kasi kaibigan mo, gusto patakbuhin, walang alam. Hindi yan pwede. Ya ayyuhalladhina amanu, la takunullaha war rasul. O kayong mga Muslim, huwag na huwag ninyong lolokohin si Allah at si Propeta Muhammad. Wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. At gagawa kayo ng kalokohan sa amana na pinaghawak sa inyo at alam ninyong katarantaduhan, kalokohan yung gagawin ninyo. Alam ninyong hindi karapat-dapat yung tao maging chairman, iboboto ninyo. Alam ninyong hindi karapat-dapat maging kagawad, marunong lang sumayo ng budots. Gusto niyo, senator na. Ganun ba? Nakikita ninyo? So, wala akong sinasabing pangalan Naka-record ka sa Facebook. Makikita mo sa Facebook yan. So yan ang ipinagbabawal. Pagkit pogi lang, gusto niyo maging imam na? Pagkit maganda boses, imam na agad? Ipinagbabawal yan.
dapat hindi ninyo ibigay sa tao kapag hindi siya marunong. Sige nga, mag-apply kayo sa anong trabaho dyan, kahit cashier lang, tatanggapin ba kayo nang wala kayong alam? Hindi kita tanggapin dyan. Tapos gusto niyo, dating tambay, maglilingkod sa barangay. Ganun gusto ninyo? So yan ay pinagbabawal yan sa Islam. Dapat ibigay sa tao yung kanyang karapatan. Nakuha ninyo? At sinabi rin natin na ipinagbabawal yung isang ipinagbabawal na ilagay mo yung sarili mo sa pamumuno tapos hindi ka marunong. Tapos wala kang alam. Gusto mo maging imam ka sa masjid, wala kang alam? O gusto mo maging admin ka dito, wala kang alam? O gusto mo maging chairman ka, di ka marunong? Kahalin tulad sa hadith ni Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Di ba? Sabi ni Abu Dharr, "Ya Rasulullah, alla tasta'miluni? Hindi mo ba ako ibibigyan ng katungkulan? Hindi ba ako gagamitin sa pamumuno?" Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Dharr, innaka rajulun da'if." O Abu Dharr, isa kang mahina na lalaki, mahinang tao ka. Nakuha ninyo? So dahil dito, ang punto dito, ipinagbabawal sa isang tao na mamuno nang wala siyang kakayanan. Wala siyang utak. Wala siyang kakayanan, hindi siya mapagkatiwalaan at hindi kaya ng kanyang pangangatawan. Naintindihan ninyo? So yan ay ipinagbabawal. Binanggit din sa hadith ng Rasulullah sallallahu ay la tas'alil imara. Huwag ninyong hihingiin ang pamumuno. Ay binanggit yung sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At binanggit din sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nuwalli amrana hadha man talaba." Hindi namin basta-basta pinamimigay ang pamumuno kapag sino man humihingi. Hindi naman to parapol eh. Tama? Kasi bakit? Isipin ninyo, yung buong barangay. Lahat yan, mananagot kayo sa kabilang buhay kay Allah Ta'ala. Hindi ka nga makapagsala ng maayos eh. Gusto mo, pamumuno mo ng barangay. Di ba? Hindi ka nga maghugas ng plato sa bahay. Tapos gusto mo magligod sa barangay. Kapal naman ang mukha mo. Tama? So yan ang pinupunto natin dito. Ay ito lang, ay tandaan natin yung amana ni Allah Ta'ala na ito ay pinag-utos sa atin na ibigay natin sa karapat-dapat. At higit sa lahat, ito ay ang ito ang pamumuno sa relihiyon ng Islam. Ay ito ay pinangalagaan ng relihiyon ng Islam. Tapos ano ba? At sinabi rin natin na itong pamumuno, pag sinabi kong pamumuno, ito man ay politika, eleksyon, ito man ay maging admin ka, maging imam ka, organization man, hawak mo, o sa bahay yan. Basta ay pamumuno, meron kang responsibilidad, ay pasok yan lahat. Sinabi rin natin na ito ay innaha amana na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Dharr. Sabi niya, innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. Ito ay ipinagkatiwala ni Allah at sa kabilang buhay ito ay pagsisisi kapag sino man kumuha ng pamumuno. Magsisisi ka kapag hindi mo inayos ang pamumuno kapag kinuha mo to. At palatandaan din ng yawmul qiyamah, ano yun, Hamir Khan? Kapag ang isang tao namuno tapos hindi siya marunong. Tama? Namuno tapos hindi siya marunong. Tapos binoto mo yung isang taong bangag, di ba? Tapos alam mo palang hindi siya marunong mamuno. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Idza duyi'atil amana, fantadhiris sa'a." Kapag ang amana ipinagkatiwala sa inyo, lalo-lalo yung pamumuno, ay inilagay ninyo sa hindi tamang lalagyan o nilagay ninyong isang tao na hindi naman karapat-dapat mamuno o sinuportahan nyo yung isang tao na hindi naman karapat-dapat at hindi siya marunong, fantadhiris sa'a. Ito ay hintayin nyo na ang yawmul qiyamah. Palatandaan na ito na, yawmul qiyamah.
At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ussida al-amru ila ghairi ahlihi. Kapag nakita ninyo na, naabutan ninyo habang nabubuhay kayo, na ang isang bagay inilagay sa isang bagay na hindi karapat-dapat, ay palatandaan na ng Yawmul Qiyamah. Kaya nga meron sa isang hadith na palatandaan ng Yawmul Qiyamah, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urat riya asya yatatawaluna fil bunyan. Ano yung sa may hadith na yon? Antalidal amatu rabbataha. Ang manganak na raw ng yung isang babae tapos yung anak niya magiging boss niya. Ano ibig sabihin nun sa Yawmul Qiyamah? Ano ibig sabihin nun sa Yawmul Qiyamah? Kapag nakita nyo na yung isang babae, yung kanyang anak, yun na yung boss niya, palatandaan na ng Yawmul Qiyamah. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba nangyayari ngayon yung mga anak ay parang sila na yung nasusunod sa magulang nila? Tama? Kapag sinabihan sila, sila na yung parang boss sa nanay nila. Yun ang ibig sabihin, kabilang yun sa ibig sabihin nun. O kaya kapag nagkaroon ng desisyon na ikinabubuti sa pamilya, yung anak na yung parang masusunod sa magulang niya. Ibig sabihin na wala na yung pagtrato, nawala na yung pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang at respeto. At kabilang yun sa palatandaan ng Yawmul Qiyamah, na yung ama na dapat, yung karapatan ng magulang na siya yung magulang sa kanyang anak, nawala na. Kaya nga binakabilang yun sa ibig sabihin ng hadith na idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi. Kapag nakita nyo na yung bawat karapatan na wala na sa kanyang kinalalagyanan, o nakita yung magulang, hindi na siya karapat-dapat na masusunod sa isang pamilya, yung anak na, pantadiris sa'a. Palatandaan ng Yawmul Qiyamah. Nakita niyo yan, dito pa lang sa Dakota. Di ba? At minanggit din sa hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng mga tao ay kayo ay responsable sa inyong mga nasasakupan. Tama? Kalintulad, nakakita na ba kayo nag-aalaga ng tupa? Ng kambing? Nakita na ba kayo? Ang hirap kaya alagaan ng kambing. Kapag mayroon kang daladalang tungkod, papuntahin mo siya sa harap, pupunta sa likod. Pag doon ka sa likod, pupunta siya sa harap. Ganoon ang kambing. Hindi niyo pala nasubukan mag-alaga? Punta kayo ng probinsya, mag-alaga kayo. Sabi dito, ay hinalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isang taong namumuno kahalintulad nag-aalaga ng kambing. Kullukum ra'in. Lahat daw kayo, sabi niya, ay tagapangalaga. Parang tagapangalaga ng tupayo. Pero tinutukoy, lahat kayo ay tagapangalaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. At lahat kayo ay responsable sa inyong mga inaalagaan. Tapos sabi niya dito, al-imam, yung isa mang imam daw, alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ay siya ay responsable sa kanyang katungkulan. Wal mar'a, yung babae, ra'iyatun fi baiti zawjiha, ay responsable siya sa kanyang bahay ng kanyang asawa. Wal walad, at ang anak daw, ra'in fi mali abi, ay responsable ka sa kayamanan ng tatay mo. Anong tinutukoy doon na meron kang responsibilidad sa kayamanan ng tatay mo? Hindi ba ginagastusan ka? Di ba, Shamir Khan, ginagastusan ka ng tatay mo? So, maging responsable ka dyan sa gastusan. Anong gagawin mo? Magwalwal ka? Hindi mo pwedeng gamitin sa katarantaduhan lahat ng pera ginagastos ng magulang mo sa'yo. Kasi ikaw ay mananagot sa kabilang buhay. Hindi ka pwede mag-cutting, mananagot ka sa kabilang buhay. Hindi mo pwede gamitin pang sugalyan Yusuf, mananagot ka sa kabilang buhay sa Allahu Ta'ala, yung ginagastos sa'yo ng magulang mo, pati ng kapatid mo. Tama? Ano pa kaya ang mga namumuno? Yung barangay chairman, may AIX dyan. May akap dito. Kanina natanggap ko yung AIX ko, di ba? O, may akap pa, may tupad. So lahat yan, tatanungin sila ni Allahu Ta'ala, bakit kayo namimigay ng ganyan? Anong intention ninyo? O, makatulong kami. Makatulong ba talaga? O, di ba? So yan, ang tatanungin sila ng Allahu Ta'ala sa kabilang buhay dyan. Pati yung chairman. Tama? Kaya dito ay nakakatakot yan. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, bakit ka nakakatakot yan? Ma min ra'in yastar'iyahullah ra'iyatan. Wala man sa inyo na binigyan ng responsibilidad ng Allahu Ta'ala at mamamatay ka
at namatay ka sa responsibilidad na yan, wahwagash, at ikaw ay nanloloko, ay magiging haram sa iyo yung paraiso ng Allah Ta'ala. Isipin ninyo yun. Anak ka, nanloloko ka sa tatay mo. Tay, pumapasok naman ako. Nandun ka pala sa luneta. Diba? O yung tatay naman, kung wari, ganito ginagawa niya, yung pa nanloloko sa pamilya niya. Yung babae, responsibilidad niya yung pamilya niya, nanloloko siya. Lahat yan ng mga nanloloko sa responsibilidad na binigay niya Allah Ta'ala sa kabilang buhay, sila ay mananagot sa Allah Ta'ala. O si Alinay, presidente ka. Lahat yan ay tatanungin sa iyo ng Allah Ta'ala. Ultimo ako dito, imam ako. Tatanungin din ako ng Allah Ta'ala, o bakit nalagay yung mga taga-Dakota? Hindi umate ng seminar ya Allah. Natapos ko na yung libro ng Tauhid. Sila, naligaw pa. Gumagawa pa ng shirk sa labas. O, hindi masisisi niyo pa ba ako, Shamir Khan? Hindi na, isang Ramadan natapos ko yung Tauhid dito. Tapos yung mga iba, nagkakantaan pa sa labas ng shirk. Ya Nabi Salam. Diba? So yan, wala na kayong masisisi sa akin sa kabilang buhay kapag ginawa ko lahat ng aking responsibilidad bilang imam dito sa Dakota. At binanggit din natin na na dapat sino pala dapat ang namumuno sa atin? Sino pala dapat ang namumuno sa atin o piliin natin na namumuno? Tama? Anong sabi natin? Al-aslah fal-aslah. Kung sino yung nakikita natin mabuti na pinuno sa lugar natin sa panahon na nabubuhay tayo, yun ang dapat piliin natin na namumuno sa atin. Ay mabuting tao siya. Tama? Hindi kailangan, Yusuf, na yung dapat yung isang taong mabuti ay perpektong tao dapat. Hindi kailangan ng ganun. Basta nakikita mo sa lugar, halimbawa 100 na tao, lahat nagyoyosi. Pero itong nagyoyosi na to, siya yung pinakamarunong mamuno. Siya yung piliin mo. Kung sino yung nakikita mong mas magaling sa lahat, hindi kailangan na dapat anghel, hindi nagkakasala. Tama? Hindi kailangan na perpekto yung tao. Basta nakikita mo, siya yung marunong mamuno, siya yung piliin. Tama? So, yan ang ng ijma ng mga ulama. At sabi ng Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah Ta'ala sa abot ng iyong makakaya. Tama? At yun ang makakaya natin. Nakuha ninyo? Yun ang makakaya natin piliin sa panahon. Wala naman sahaba ngayon Shamir Khan para mamuno sa atin Meron bang propeta ngayon? Wala. Na dapat maging mamuno sa atin. At yun ang binanggit ni Propeta Muhammad, di ba? Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Ano man ang ipinag-utos ko sa inyo, gawin ninyo sa abot ng iyong makakaya. Ang makakaya lang natin na pwedeng mamuno yung isang taong kilala natin na marunong. Tama? Kahit sabihin natin, umiinom yan ng haram. Siya yung marunong. Marunong siya sa leadership, sa pamumuno. Tama? Mayroon kasing mga tao na marunong talaga maging leader. Na kahit nakikita mong tarantado, may mga, alam niyo yung pamumuno, karakter yan, isang ugali yan ng tao. Na kahit sabihin mo tarantado siya, pero pagdating sa pamumuno, magaling siya. Skills yan. Tama? Lahat ba tayo dito marunong magsalita? Di ba? Wala. Pero yung iba sa inyo marunong magsulat. May kanyang-kanyang skills. Di ba? May isang tao na marunong talaga mamuno. Nakuha ninyo? Kaya dito, kabilang sa katangian ng isang tao na dapat piliin natin sa pamumuno, kabilang sa katangian na dapat piliin natin sa pamumuno, sa kanyang katangian, ano yun? Ay magkaroon siya ng kakayanan, kalakasan at mapapagkatiwalaan. Yan yung dalawa. May kakayanan, kalakasan at mapagkatiwalaan. At ang tinutukoy na lakas dito, unang-una yung lakas sa kaalaman, lakas sa iman, at lakas sa pangangatawan. Tapos mapapagkatiwalaan. Kaya nga yung kwento ni Musa alayhisalatu wassalam, ni Musa alayhisalam, nung anak ni Shu'aib, binanggit doon na nakita ni Musa alayhisalam nung tumakas siya galing kay Fir'aun sa Egypt. Tapos pumunta siya sa lugar ng Madian, isang lugar na Madian. Sa Madian na yun, nakita niya yung dalawang babae na magkapatid na
kailangan nilang kumuha ng tubig sa balon. Alam niyo yung balon, di ba? Sa probinsya may balon. Problema yung balon na yon ay mayroong malaking harang yon. May takip. Yung takip na yung malaking bato. Siguro, kasi yung kalahati ng masjid, yung laki ng bato na yon, kailangan iusog para makuha ng tubig. So, pagkatapos nun, hindi makuha yung babae na yun. Ang ginawa ni Musa alayhis salam ay kanyang ginalaw, inusog yung bato. Tapos nakakuha ng babae na yun, tapos umalis na siya. Pagkatapos nun, ginuwento ng babae na yun sa tatay nila, ang tatay nila si Propeta Shuaib alayhis salam. Sabi nila, ya abati, bakit hindi natin kunin yung tao na yun na at least makatulong sa atin? At sabi niya, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kasi ang makukuha natin na tao na yon kapag kinuha natin siya o nirentahan bilang isang siguro labor, 'di ba? Foreman, 'di ba? Engineer. Ano sabi niya? Al-qawiyul amin. Sabi niya al-qawi al-amin, malakas at mapagkatiwalaan. So binanggit dito ng mga ulama na ang katangian ng isang leader dapat na marunong mamuno ay ano? Ang meron siyang kakayanan, unang-unang kakayanan dapat meron utak, si Yusuf. Paano ka mamumuno? Wala kang utak. Naglalag ka. Di ba? May nangyayari ng problema, bangag ka pa. Di ba? So dito ay kailangan dito ay dapat ay unang-unang malakas ka, unang-unang sa talino. Tama? Tapos sa iman. Tapos sa pangangatawan, tapos mga pagkatiwalaan. Tama? So yun ang sinasabi doon. Ikaw yung nagtanong sa akin nakaraan sa may fasting, sa may di ba? Nireview ko, hindi para siya nakakasira ng fasting. Nakakasira siya kapag maraming dugo. Pero kapag hindi na hindi naman marami, yung sa may ilang sisi lang yung sa dugo, di ba? Oo, hindi siya nakakasira ng fasting pala. Tawag dito, saan na tayo? Yun, ang sabi natin. Tapos ngayon, di ba sinabi dito na bawal hingiin yung pamumuno? Bawal mo hingiin yan. Pero meron dalil na sinasabi na pwede mo minsan i-request na ikaw yung mamuno. Paano yun? Sabi nga, bawal nga hingiin yung pamumuno sa Islam tapos meron naman dalil na pwede. Tuwing kailan? Kahalin tulad ni Yusuf alayhis salam. Si Yusuf. Kilala mo yun, Yusuf? Si Yusuf, isang propeta yun, Yusuf. Hindi yun ikaw. Pareho lang kayo ng pangalan. Ngingwiti ka na kagad, porket naka-brace ka, ang yabang mo na. So si Yusuf alayhis salatu wassalam, nangyari? Noong nagtanong yung hari ng Egypt, Firaun din yung pangalan ng hari. Ang Firaun kasi, pangalan niya parang presidente. Ang ibig sabihin ng Firaun, presidente. Si Firaun kay Musa, si Ramesses yun. Firaun Ramesses II. Yung pangalan ng Firaun ni Musa alayhis salam. Ng panahon niya. Pero yung Firaun ni Yusuf alayhis salam, kasi sa Egypt din siya, kailangan niya ng isang pinuno, ng isang leader sa Department of Agrarian and Reform Program. Sa sa Department of Agrarian, sa DAR. Diba? Meron tayong may DPWH tayo, meron tayong DepEd, meron tayong NBI, meron tayong PNP, meron tayong DAR, Department of Agrarian and Reform Program. So, kailangan doon ng Department of Agrarian, regarding kasi sa mga sa mga tawag dyan? Ang mga agrikultura. Tama? Kailangan, tuwing kailan mag-iimbak ng pagkain si Shamir Khan kapag tag-init, kasi wala nang tubig sa dam. So, yun. So, sabi ni Yusuf alayhis salam, siya mismo yung umamin. Sabi niya, kanyang kinuha yun. Ij'alni min khazainil ard. Ilagay mo ko sa posisyon sa khazainil ard o Department of Agrarian Reform Program. Ilagay mo ko dyan. Kasi alam ko yun, alimun, sa aya rin, alimun hakim, hindi ako nagkamali sa aya. Meron doon alim sa aya. Sabi niya, ay, alam ko yan. So, ibig sabihin, ang pinupunto dito, kapag alam mo yung isang bagay at marunong ka mamuno, doon mo pwedeng i-request. Pero kapag wala kang alam, Yusuf, pag wala kang alam, manahimik ka. Baka kasi mabusit ako. Hindi mo pwedeng i-request yun kapag, Ostad, alam ko to. Hindi pwede kapag hindi mo alam, dapat aminado ka kasi ipinagbabawal sa Islam yan. Nakunin mo yung isang bagay na wala kang alam. Tama? So, ibig sabihin, kabilang sa katangian ng isang pinuno
ay dapat meron kang kakayanan sa kaalaman at sa pagiging makatarungan. May kaalaman ka sa Quran, sa Sunnah. At tapos nun ay ikaw ay mapagkatiwalaan. Kasi syempre, pag presidente ka, di ba? O sa Congress ka, magkano pera dumadaan sa'yo? Yung PhilHealth lang, 68 billion. Di ba? Saan dinala ni Romualdez yun? Di ba? Hindi natin alam. Baka nabahagyan si Ahmad nun eh, ng pera ng PhilHealth. Ahmad! Ikaw talaga, oh. Nasaan na yung pera ng PhilHealth ni Romualdez? Baka nabigyan ka. So yan, kasi ba, kailangan niya mapagkatiwalaan yung isang tao sa pamumuno. Nakuha ninyo? Kaya binigyan din ng babala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao, na sabi niya, may tatlo al-qudat salat. May tatlong tao raw na qadi, bising qadi tagapagbigay ng judge. So bakit binigay yung judge dito ng halimbawa? Kasi sila nagbibigay ng hatol sa tao. Tama? Pero pasok din dito lahat ng mga tao na sa posisyon ka, mayor ka, barangay chairman ka, o chief ka ng mga pulis. Basta ikaw ay namamagitan, meron kang katungkulan. Sabi dito, al-qudatu salat. Tatlo raw sabi niya yung judge. Qadiyani finnar, yung dalawa raw ay taga-jahannam, makakapasok ng impyerno, at yung isang tagapagbigay ng hatol ay sa paraiso. Sino yun? O sabihin mo na lang dito, yung barangay chairman, tatlo yan. Yung dalawa sa impyerno. O yung mayor, tatlo yan. Sa impyerno yung dalawang mayor. O yung chief ng BARM, bagong in-appoint niya ni Marcos, si makakuha. Diba? At saka yung isa si Murad, napalitan. Diba? O kung sino pa maging chief dyan, tatlo lang yan. Yung dalawa dyan, papasok sa impyerno. Pero sa katangian, hindi sa pagkatao. Sino yon? Sabi niya, qadiyani finnar, farajulun arafa al-haqqa wa qada bi khilafihi fa huwa finnar. Ang isang tao daw, alam niyang katotohanan at nagbigay siya ng hatol ng opposite, kabaliktaran sa katotohanan, makakapasok sa impyerno yan. Nakawanin niyo? O yung isang mayor, alam niya yung katotohanan, tapos opposite ang kanyang katungkulan, hindi niya pinapaboran ng katotohanan, sa impyerno makakapasok yan. Yung gobernador, yung congressman. Tama? Basta alam nila yung katotohanan, tapos hindi sila nagbigay ng hatol sa katotohanan, o yung pera, hindi nila nilagay sa katotohanan, inilagay nila sa mali. Maling karapatan ng paggastos ng pera, fahuwa finnar, siya ay makakapasok sa jahannam. Ay babala ni Propeta Muhammad SAW. Warajulun qadha linnas ala jahlin. At ang isang tao nagbigay ng hatol, yung isang tao, yung isang judge, barangay chairman, mayor, ano pa man sabihin nyo dyan. Nagbigay siya ng hatol na siya ay ignorante. Fahuwa finnar, makakapasok sa impyerno yan. O nagbigay ng hatol sa pera, yung isang mayor, yung isang congressman, nilagay sa akap, sa AIX. O di ba? Lahat yan tatalungin ng Allah Ta'ala. Kapag nilagay nila sa mali lahat ng mga bagay na yan, fahuwa finnar, sa impyerno makakapasok yan. Nakuha ninyo? At ikatlo, sino yung ikatlo na yan? Warajulun alimal haqqa wa qada bihi fahuwa fil jannah. At ang isang tao na nagbigay siya ng hatol na sa katotohanan at alam niyang totoo to, siya ay makapasok sa paraiso ng Allah Ta'ala. So hinambawa dito, lagyan natin yung qadi, yung isang judge dito, kasi bakit? Siya yung palagi nagbibigay ng hatol. Tama? Pero pasok dito lahat ng mga tao nasa posisyon. Organization man yan, Khalil, o nasa masjid man yan, o chairman ka man, pasok ka pa rin sa tatlo na, kasi bakit? Ito ay pangkalahatan na dalil, pangkalahatan niya. Nag-specify lang siya ng isang halimbawa ng tao, kasi yung isang judge kasi mas nakakalan sa mga hatol, kasi nag-aral siya, pero tumutukoy, pumapasok pa rin sa lahat yun ng mga tao. Nakuha ninyo, pati sa mga politician, kahit sa kagawad. Tama? Sabi niyo, hindi, kilala ko yung kagawad na yan, kakampi sa akin yan. Diba? Nakuha ninyo, so yun ang tinutukoy doon. So, ang pinakapunto dito rin,
Ang pinapoint out natin dito, ang obligado sa lahat ng wilaya, ng pamumuno, yung karapat-dapat ng isang tao kung ano yung kanyang kakayanan, nakaalaman, at mapagkatiwalaan. Tama? Dahil siya ay mas nakakabuti sa pangkalahatan. At kahit makasalanan pa yung isang tao na to, kapag marunong siya sa pamumuno, pipiliin pa rin siya. Kasi yung pinsala niya sa kanyang sarili, pero yung kanyang pamumuno, yung galing niya ay pangkalahatan. Eh hindi ba sinabi natin sa maksud ng Sharia, mas inuuna natin yung malaking kabutihan, pangkalahatan na kabutihan, kung mayroon man mapinsala na maliit. Di ba sinabi natin sa maksud ng Sharia, pati sa akida? Ganon. So kaya mas pinipili natin yung ganong bagay. Hindi ibig sabihin pabor tayo sa katarantaduhan niya. Hindi pabor tayo sa kanya kung tarantado man yung tao na yan kung gagawin natin pinuno. Ang tinutukoy natin yung kasi ang kanyang pamumuno, marunong siya, magaling siya sa pangkalatan na ikinabubuti. Pinili natin yung pangkalatan na ikinabubuti kaysa alam natin may bagay na maliit na pagkukulang at kamalian sa kanya. Tama? E kapag dilawan ka, kapag pink ka, ang iisipin nila dito sa kriminal, pinapalaki nila itong maliit kaysa sa malaki, hinahayaan nila to. Kaya nga, ang sabi nila kapag dilawan ka, kapag DDS ka, wala ka raw utak. Ganon yung nila eh. Ganon yung banat nila. Kapag DDS ka, wala kang utak. Tama? Kasi pinapalaki nila itong mafsada na maliit kaysa sa maslahan na malaki. Yung maliit na pinsala, papalakihin nila to, tapos ito iwanan nila yung malaking to. Pero bakit tahimik sila ngayon kay Marcos? Kasi meron silang nakuha na ng pera sa PhilHealth. Di ba? Kaya nga ang tao pabor kay Duterte. Kasi it-makes sa common sense. Sa common sense, alinaid. Anong common sense doon? Kahit alam natin meron siyang ginawang kamalian at aminado tayo, naging sobra siya sa may extrajudicial killing na yon. Pero kasi yung mafsada na yon na maliit na yon, nagdadala siya ng malaking maslaha. Nagdadala siya ng malaking maslaha. Na yun yung pabor yung Sharia sa bagay na yon. Tama ba? O halimbawa, sinisisi Duterte doon sa digmaan sa Marawi. Ano sa tingin ninyo? Ano yung magiging stand ng Sharia doon ng Islam? Tama? Sino may naggera ng Marawi? Di ba yung mga ISIS naman, yung mga Khawarij? Yung iman sa kanila, explain natin yung iman nakaraan, di ba? Yung iman, siyempre wala ka dito, paano maintindihan yung sabihin kong iman? So yung iman, anyway, sa Khawarij yun, tama? Kahit yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag buhay siya, uutusan niya makipaggera doon sa Khawarij, sa ISIS eh. Di ba? Ano pa kayo si President Duterte? Di naman Muslim yan. Pero anyway, meron siyang maslaha. Meron siyang ikinabubuti ng pangkarami, mas mabigat. Di ba? Tama? Kung naiintindihan na ng Muslim yung konsepto ng politika na pamuno sa Islam, dinala nila sa ICC yung mga langyang yan eh. Anyway, tapos na rin yung pamumuno niya. Hindi naman din siya Muslim. Kaya minsan, ang pinakapunto dito, ay akallo dararan yung maliit na pinsala, isa-sacrifice natin yun sa malaking ikinabubuti. Sa malaking ikinabubuti. Tama ba? Kaya nga dito na itanong si Ahmad bin Hanbal na binanggit sa isang riwaya ng Al-Mughni at saka Al-Kafi. Sa Ahmad bin Hanbal, kabilang sa pinaka-ulama ng madhab ng Hanabila, sabi niya, ani rajulain, sa dalawang tao na pinuno, yakuna amirun fil ghuzu, yung isang tao ay nakikipag-jihad. Nasa Islam siya. Yung dalawang tao, tinanong siya, sa isang tao na mabuti, nagsasala, nag-fasting, nag-iibada. Tama? Nag-iibada. Pero mahina yung kanyang pagkatao patungkol sa pamumuno. Pero kapag nakita mo sa masjid, kumpleto yung sunnah, magpapasting, nagtatahajjud, nagsasala sa waktu, tapos nagsasadaka, tama? Pero mahina yung kanyang pagkatao. May ganun kasi nakatangian eh. Mahina yung leadership niya, yung karakter niya. Tama? Tapos sa isang tao, sa isang Muslim na makasalanan, pero ang tapang. Makasalanan na matapang, tapos marunong siya magdesisyon. Marunong magdesisyon pagdating sa problema. At marunong siya mag-ayos ng komunidad. Anong pipiliin doon? Ay, sabi niya, dito, ay ano sabi niya? Mas pipiliin natin ng Muslim, yung tao na makasalanan na marunong siya mag-leader.
Kaysa sa isang tao na mabuti, nagsala, nagtahajud, nagsadaka, kompleto siya, tapos mahina ang kanyang pagkatao, doon lang siya okay na. Bakit? Kasi yung tao na reliyoso na yun, o naging okay na siya sa kanyang sarili, protektahan niya yung kanyang sarili sa pag-ibadat sa kanya. Pero isang tao na makasalanan na to, napoprotektahan niya sa kanyang galing na talino yung isang komunidad. Mas kailangan ng Islam yung ganun. Yung ganun, kasi bakit? Yung maslahan niya, yung ikinabubuti niya malaki. Itong maslahan ng isang to sa kanyang sarili lang. Tama? Kaya nga binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir." Si Allah Ta'ala daw kanyang iaangat yung itong reliyon gamit yung isang taong makasalanan. Isang makasalanan, pero pinoprotektahan ng Allah Ta'ala yung reliyon niya gamit yung isang taong makasalanan. Tama? Tama? Kasi bakit? Dahil sa kanya kahit makasalanan pa siya, pero meron siyang skills na magaling siya maging leader. Tama? Kaya despite, tignan niyo yung karakter ni Duterte. Di ba? Nagaro siya. Tapos ganun siya dito. Pero tignan mo yung kanyang skills sa politika. Gusto siya ng tao. Tama? Kasi bakit? At dapat yung Muslim pagdating sa election, dun pa rin sa kanya. Di ba? Mali nga lang yung anak niya eh. Kasi tumakbo ng presidente, hindi nakinig eh. Tapos dadamay pa tayo mag-rally. Uy, okay na ako dito sa Masjid Mag-Seminar kaysa mag-rally sa Mendiola. Bahala kayo dyan. Kayo yung napipili dyan eh. Di ba? So ngayon, nandyan na, hindi ka pwede mag-rally dyan. Alinaid. Hayaan mo patapusin si Marcos dyan. Bawal ka mag-rally dyan. Kayo yung namili, boto-boto ka, tapos mag-rally ka. Gagawin mo pa kaming siraulo para mag-rally dyan. Di ba, Mad? Okay na tayo dito, Mad. Nakapagsambayan ka, nakapag-fasting ka. Huwag ka na sumali dyan sa mga Facebook, mga away ka, ng mga Marcos dyan. Bayaan mo na sila dyan. So, ang pinakapunto dito, ay sa reliyon ng Islam, gano'n yung kaganda ng reliyon ng Islam. Na kapag alam mo, isang tao hindi siya marunong mag-leader, kahit nagmarunong-marunong pa yan, nagrunong-runungan pa yan, kapag hindi mo nakita sa skills, ay huwag mo ano yan. Kahit sa'yo mabuting tao yan. Kasi yung leadership, sa skills yan. Kung sino bibiyaan ng Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Kaya nga dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit niyang commander-in-chief, ginamit niyang general sa digmaan. General sa digmaan si Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Di ba? Tapos si Khalid, late na siya nag-Muslim. Late na. Balik Islam yun, late na eh. Ilang years bago siya nag-Muslim. Ang daming mga naunang sahaba sa kanya. Pero sa digmaan ng Mu'ta, alam niyo, sa digmaan ng Mu'ta, ito yung unang first military expedition ng mga Muslim laban sa Roman Empire. Sabi mo, taga Dakota ka, kakalabanin mo yung Amerika. Tapos mga kasama dito, mga adik. Di ba? Ilan lang kayo. Anyway, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginamit si Khalid bin Walid sa digmaan ng Mu'ta pala. Ginamit niya tatlong general doon. Si Abdullah bin Rawaha, si Ja'far, at saka si kalimutan ko yung isa. Hindi. Si Khalid, di pa. Balik Islam pa si Khalid noon. Yung tatlong na yun, sabi doon, okay, ang sundalo nila, sabi mo sundalo nila, ilang libo lang, 2,000 lang. 4,000 ata. Alam ko, 2,000, 4,000. Ang kalaban nila, 200,000, Shamir. Sabi mo, dalawa lang tayo, kalaban natin 200. Kahit ikaw, iwanan kita doon eh. 200 kalaban mo, dalawa lang tayo na laban. So, anong nangyari doon? So, 2,000 lang sila, o 4,000, di ako nagkamali. Basta, ano lang sila, 2,000, 4,000. Ang kalaban nila, Roman, 200,000. Tama? Pagdating doon, sabi ni Rasul SAW, pag namatay ka, Ja'far, si Abdullah bin Rawaha. Pag namatay ka, si ganito. Tatlo yun sila, nalimutan ko yung isa. Pagdating doon sa digmaan naman, dapat mayroon kang armas ha, kasi papasok tayo sa digmaan eh. So, pagdating sa digmaan na yon, doon na. Ang ginawa nila, sabi ni Abdullah bin Rawaha, ni Ja'far, o yung isa doon, sabi nila, hindi pa, bukas pa sila magkikita. So, doon sa lugar na yun, sila tayo na Mu'ta. Sigurado ba yung Rasulullah? 2,000 tayo, 200 kalaban natin, at 200,000 kalaban natin, dapat isa sa inyo bumalik. Tanungin mo ulit kung sigurado siya. Kasi, hindi naman nakakain ng pag-iisip, 2 lang tayo lalaban, 200 kalaban natin, 2:200, di ba? Hindi yun kaya. Bumalik ka doon, tanungin mo Rasulullah kung sigurado pa talaga siya na inutusan tayo ng kalabanan natin ganun karami. Sabi ni Abdullah bin Rawaha, hindi na. Alam ng Rasulullah yung ginagawa niya. Kailangan natin sumunod sa kanya. Yung isa doon pala si Usama ibn Zaid. Si Ja'far, Abdullah, si Usama ibn Zaid. Si Usama ibn Zaid. Si Usama. Hindi. Si Zaid bin Harith. Yung tatay niya. Tatay ni Usama, si Zaid bin Harith. So si Zaid bin Harith, si Abdullah bin Rawaha, pati si Ja'far.
Pagdating nun sa digmaan na yon, sabi ni Zaid bin Harith, dapat kapag nasa karap nating kalaban, tayo yung unang susugod. Kasi kapag sila yung unang sugod, baka pasukan tayo ng takot. Di ba? So, unang digmaan, sumugod sila, 2,000 sila, sinugod niya 200,000. Magulat yung 200,000, ang tapang na to ah. So, sumugod sila. Ayan na. Atras, abante, atras, abante, atras, abante. Pagdating doon, okay na. Wala, tabla, withdraw. Sabi nila, okay, anong gagawin natin yung strategy? Withdraw tayo tabla. Kailangan pa rin pasugurin natin sila, tapos kokornering natin sila. Pagdating doon, sumugod yung mga 200,000 na military na mga Roman. Ang ginawa nila, nag-chep-chep nila sa gitna, tapos dalawa, hindi nila kaya. 200,000, ang dami nun. Di ba? 1v1 lang. Ay, hindi ko naman ano. Ngayon, withdraw. Pagdating ng ikatlong araw, dun na, pinakamatinding tigmaan. Dito namatay ng sabay-sabay yung tatlong general. Namatay dito si Ja'far, namatay dito si Zaid, namatay dito si Abdullah bin Rawaha. Pag namatay dito yung tatlong commander, kasi dati kapag natumba yung flag, talo ka na. So kinuha ng isang flag yung isa naputol yung dalawang kamay niya, kinuha ng napana siya dito ng yung sibat. Wasak yung katawan niya, nasibat. Si Abdullah bin Rawaha, nasibat. Nasibat din, wasak din yung katawan ni Ja'far. Wasak din yung katawan ni Osama bin Zaid, ni Zaid bin Harith. Pagdating dito, withdraw, tabla. Wala na silang general. Sabi ng isa, before mag-withdraw yun, kinuha ng isa yung flag. Kasi natumba na, wala na silang general doon. Pagkuha ng isang sahaba ng flag, kinuha niya yung flag. Kailangan kasi nakatayo yun. Kasi pag natumba na yung flag, tatalo sila automatic. Ganun yung digmaan dati. Kinuha niya, wala siyang makita. Nakita niya si Khalid bin Walid. Hawakan mo to, ikaw may hawak. Hindi sabi niya, wala akong alam. Hindi, kunin mo yan. Hindi sabi niya, hawakan mo to. Ikaw lang alam namin marunong dito sa digmaan. Kinuha niya yun hanggang sa nakipagdigmaan siya. Anong sabi ni Khalid bin Walid Wallahi, sabi niya, "Dhalika yawmul mu'ta," sa araw ng digmaan ng mu'ta, inkasarat, sabi niya, tisa asyaf. Alam niyo, sabi niya, sa araw ng digmaan ng mu'ta, sabi ni Khalid, nawasak, sabi niya, yung nine na espada sa kamay ko. Wasak. Kuha. Tak, kuha. Isa pa. 9, hanggang umamon sa hanggang wala na siyang mahawakan. Kung ano nang kinukuha niya, nakipagdigmaan siya. Naubusan na siya ng armas. 200,000 kalaban mo. Wasak yung isa hanggang 9. Hanggang sa umawat, wala na siyang mahawakan. Kung ano na lang pwede niyang hawakan, yun na yung pinanglalaban niya. Withdraw, tabla. Lahat ng general umata. Okay, withdraw tayo. Doon na. Sabi ng mga tao, ng mga Muslim, okay, wala na tayong general. Sino ang susunod na pwede mamuno sa atin? Hindi kayo pwede bumalik. Kasi utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama? Ngayon, natakot na yung mga Muslim. Nagkaroon sila ng takot. Pagdating dito, nagkaroon sila ng takot doon, sabi nila, okay, sabi niya, kailangan natin bumalik. Sabi, hindi, dito lang tayo. Alam ka, nagkaroon ng isip, natakot na yung mga Muslim. Ang ginawa ni Khalid bin Walid, anong ginawa ni Khalid? O, sabi niya, hindi, dito tayo, tatapusin natin yung gera. Ang ginawa niya sa tindi ng takot ng mga Muslim na yon, sa araw na yon, kumuha siya ng uminom ng lason. Etong lason na to, sabi niya, kung hindi itatakda sa atin ng Allahu Ta'ala yung pagkamatay, hindi tayo mamamatay, Yusuf. Lalaban tayo, Yusuf, hanggang mamatay tayo. Ang ginawa ni Khalid, kinuha yung lason, ininom niya. Kung nakamamatay ito, sabi, itatakda ng bawat mamamatay tayo. Dito nagkaroon ng lakas ng loob ng mga Muslim. Lalaban tayo. Nandyan na, may commander tayo. Kailangan natin lumaban. Nandyan na. Okay na. Okay. Ganito gagawin natin, sabi ni Khalid. Lahat ng walang sugat, sa harap kayo. Linya. Lahat walang sugat. Yung mga konti lang na puruhan, susunod kayo linya. Lahat ng may sugat, doon kayo sa malayo, takbo kayo ng mga 5 kilometro. Pero, ang gawin nyo, ellipse. Alam niyo yung ellipse? Yung pang-curve, pa-curve. Yung pagpasok nyo, naka-curve kayo. Kung wari, kayo yung reinforcement. Kayo yung mga dagdag ng sundalo. Pagdating ng kaharap dito, sugod sila. Di ba? Okay, nagkaharap na pagdating sa next day. Sugod sila. Na mag-uumpisa na, sabi ng mga kalaban, ba't di sila umaatake? Di ba? Sila yung umaatake lagi. Ngayon na, pag dito, harap nila, hanggang nakaganon lang yung nila, yung espada nila, nag-seduce sila. Kumbaga, inaakit nila, sige, pasok kayo dito, pasok kayo dito. Habang papalapit, yung mga kalaban, sa mga Muslim, yun na, sabi nila, wait lang, sabi nila, pinapalapit nila tayo. Baka may trap yan. So nangyari, yung papalapit, lumabas lahat ng mga Muslim sa gilid ng bundok. Ang ginawa nila, lahat ng mga buhangin. Galawin nyo lahat ng buhangin kuwari marami tayo. Pero paubos na tayo Kailangan natin yung strategy. Okay na.
Pag ganyan, pagdating sa kalagitnaan, pa-withdraw. Umatras yung mga Roman Empire, umatras yung mga Muslim. Ito yung kauna-unahang history ng digmaan sa mundo. Nagkaroon ng withdraw ng tabla. Withdraw yung mga Muslim. Okay, balik tayo sa Madina. O, balik na kayo sa Roman. Then, kaya kahit sinasabi ng mga historian, kahit kailan hindi natalo si Khalid bin Walid sa digmaan. Kasi yun yung walang digmaan niya, laban sa mga Muslim siya, laban sa mga Roman Empire, tabla. 200,000, dalawa lang kayo, tabla. Di ba? So malaking chance na naging ang pinakapunto dito, si Khalid bin Walid sa time na yon, balik Islam siya, pero siya yung pinili ng mga sahaba kasi alam na, marunong sa strategic na mga war ng digmaan. Nakuha ninyo? So yun, ang lalang pinapunto dyan sa pamumuno sa reliyon ng Islam. Hanggang doon lang, masyado ka masaya, Shamir Khan, sa digmaan ng pinapasok mo. Wa naqulu subhanaka wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.